Kababayan, dito tayo. Sunod, mga kababayan, eto na. Torre at Sara Duterte. Ano nga ba ito, mga kababayan? General Torre at Sara Duterte. Ito na, mga kababayan. Si General Torre, sabi ni Sara, hindi daw niya alam kung karma na ba daw yun. Kasi dati daw, nasa taas siya. Tapos after 85 days, nasa baba na daw. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mga DDS paalala ko lang. Bago ko umpisahan ang topic na to patungkol sa reaksyon ni Sara kay General Torre, huwag kayong magalit sa akin ha. Masakit po ako magsalita. Diba? Bago ako magreaksyon dito sa reaksyon ni Sara kay General Torre, paalala lang mga DDS, huwag kayong magalit sa akin. Kasi pag ako pa naman mag-react, masakit. Pakinggan ninyo Pakinggan ninyo. Wait lang may ads. Nagkomento na si Vice President Sara Duterte sa pagkakasipa kay dating Police Chief General Nicolas Torre Birador Pekwa, hello dyan. sa extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuloy. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Kita ninyo? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. Yan ang pahayag ni Vice President. Hindi daw siya makapagsabi kung karma ba daw yun kasi Diyos lang naman daw ang makapag-decide kung ano ang karapat-dapat sa isang tao. Alam nyo kung yung salitang karma kasi, hindi po karma kay General Torre yun. Mga kababayan, BP Sara, with all due respect, magkaiba po yung karma sa sinapit ng tatay mo at sa sinapit ni General Torre ngayon. Bakit? Ang totoong karma, ang realidad na karma ay yung nangyari sa tatay mo. Bakit? Si General Torre nirelieve, tinanggal sa posisyon kasi ililipat. Yung tatay mo, instead na sa Pilipinas ikulong, dinala pa sa ibang bansa. Alin ang mas makarma doon? Ang totoong karma, yung hindi na makakauwi. Buti Sara, may Diyos ka pang nalalaman. Baka yung Diyos mo tang ang flavor niyan. Hindi daw niya alam kung karma daw. Kasi daw, biruin mo daw, dati nasa taas ka, hinuli daw yung tatay niya, hinuli si Kibuloy, tapos after 85 days, si General Torre, nasa baba na daw, dating nasa taas, after 85 days, nasa baba ka na. Hindi daw niya alam kung karma daw. Alam mo, Sara, yung salitang karma, nagbibase yan. Yung naghihirap ka, yung, alam mo yung hindi ka na makapaglulo, yung hindi mo na mataas yung kamay mo, tapos lumubog na yung pisngi mo, as ang lalim na nandito, ang lalim na nandito sa liig. Yun yung karma. Kasi bakit? Anong sabi ni Digong? Ikaw, Barack Obama, you son of a bitch. Kayo, mga itim dyan sa ICC, pumunta kayo dito sa Pilipinas. Pagsasampalin ko yan. Kitoy-kitoyin ko kayo. Yan ang karma. Tapos sasabihin pa, yung mga Katolikong pare, mga bullshit kayo. Yan si Pop, tumawag ako, sino yan? Si Pop ay putang ina ka, Pop, umuwi ka. Magkukus ka lang ng traffic. Umuwi ka, gusto kong tawagan, pauwiin ko. Yung Diyos, putang stupid God talaga yan. Bakit? Ikaw, Diyos ka, tapos papayag kang ipako ka sa krus. Kung ako kikidlatan ko yung nagpako sa akin, stupid talaga siya. Yun ang totoong karma, Sara. Si General Torre, naglalakad nakangisi. Kita mo? Si General Torre, naglalakad nakangisi. Alam mo yung nakangisi? Nakangiti lang. Si General Torre, nagsasalita na, wala naman akong dapat ikasad. Kasi I'm still a four-star general and I am also a police. Maintain a police. Si Digong, asaan yung kay Digong? Andon, yung dating mga ICC. Pag nakita ko yan, pagsisipain ko yan.
Pagdating doon sa dahig, anong sabi ni Digong? I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. I live in Davao City. Kita ninyo? Kita ninyo yan? Yun din reaction ko, BP Sara. Hindi ko rin alam kung karma na siguro ni Digong yan. Hindi ko rin alam si Digong nangayayat ngayon sa loob. Reaksyon ni Sara. Ulit. Kung karma ba yun, hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi, no, kung ano. Diyos lang daw ang makakapagsabi. Kaya pala, Sara, ito pala ang sabi ng tatay mo. So, kung Diyos lang ang makapagsabi, kung Diyos lang ang magreaksyon, magdesisyon para kung ano yung karma, baka siguro yung nangyari sa tatay mo ngayon, karma na yan. Bakit? Anong ginawa niya sa Diyos? Eto Digong. Ito pakinggan mo, Sara. Huwag mo sabihin joke na naman to. Hindi baliw si Digong, Baka sa... Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Di ba? You create... Nung minura ni Digong at tinawag na stupid ang Panginoon, palakpakan ng mga DDS. Totoo yan. Tapos ngayon, mananawagan kayong ipagdasal si Digong. Kaninong Diyos yung ipagdadasal si Digong? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Kita ninyo? Hindi ko rin alam to, Inday, kung karma na siguro ito nangyari sa tatay mo. Challenge the Catholic Church. You are full of shit. Alam mo, sa totoo lang, paalala ko lang kung hindi nyo gusto ang isang relihiyon, mga kababayan, hayaan nyo, respetuhin nyo. Kasi ako, sa totoo lang, lahat po halos ng relihiyon, napasukan ko na, except with Islam. Islam, hindi talaga ako pumasok sa Islam. My tatay is Islam. So, halos lahat ng relihiyon, mga kababayan, ang hindi ko lang napasukan, Islam, Iglesia Pilipina Independiente, Mormons. Yang tatlo. Apat. Yang apat na relihiyon na hindi ko pumasok dyan. Kasi bakit? Kadalasan kasi dyan, mga foreigner kasi yung iba sa Mormons. At saka sa Islam, ayaw ko kasi bawal sa Islam yung ganun Maliban na lang kung, di ba, may connection ka sa malakas-lakas. So ngayon, mga kababayan, kung hindi nyo gusto yung isang relihiyon, huwag nyong sirain. Huwag nyong sirain. Kung hindi nyo gusto, yung tawag dito, relihiyon. At mabaho rin kayong lahat. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Diba? Wala daw siyang bilib sa Diyos ng Katoliko kasi nga kung ikaw daw Diyos, pinako sa krus. Kung ako, Diyos, pakuin sa krus, ba't hindi ko kidlatan yung nagpako sa akin? Kita ninyo? Kaya yung reaksyon ni Sara kay General Torre, hindi ko alam kung karma na ba yung ganun kasi Diyos lang naman ang makakapagdesisyon sa buhay ng tao kung kakarmahin niya o ganito o ganyan. So, baka Sara, karma na din siguro ang nangyari sa tatay mo. Bakit ikaw ba naman? Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Sabi na sirado na ang Dewi. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Tawang-tawa mga DDS. Rodrigo Roa Duterte. Thank you very much. Kita nyo? Yan, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ni Sara ngayon, doon sa reaksyon niya kay General Torre, hindi daw niya alam kung baka sa karma na ba daw. Mga kababayan, yung sinabi niya, General Nicolas Torre, maging sa extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuloy. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi no kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagkasipak Sir ni Rinaldo, hello General po. Nicolas Torre bilang PNP Chief. Matatandaang si Torre bilang dating CIDG Chief ang namuno sa paghahain ng ICC arrest warrant kay former President Rodrigo Duterte Marso nitong taon. Ani VP Sara, ang pagtanggal sa pwesto ni Torre ay posibleng bahagi lang ng kanyang magiging kapalaran sa buhay. Paano mo nasabi na bahagi lang ng kapalaran sa buhay ni General Torre ang pagka-relieve niya or pagka-tawag nun sibak? Sibak na lang sa madaling salita. Si General Torre, sumunod lamang sa utos sa kanya. Si General Torre, pulis po yan. Si General Torre, trabaho niya po yan. So kung ano man ang utos sa kanya ng Korte Suprema, sinunod lamang niya. Kung ano man ang utos sa kanya ng kataas-taasan niya at kung legal naman, hindi naman illegal yung paghuli, wala pong kasalanan si Torre nun, Sara. At take note, si Digong pong inaresto ay may kaso po na crimes against humanity. So pag sinabi natin crimes against humanity, ICC po yan. Ano bang ibig sabihin ng ICC? Crimes against humanity. Sabi ni Sara yan, Kita ninyo, meaning na nga ng ICC, hindi nyo pa alam. Tapos sabihin nyo, matalino kayo, putang ina nyo mga DDS kayo. Kita ninyo, sumunod lang si General Torre. At kung kakarmahin man si General Torre sa pagpapakulong kay Kibuloy at sa tatay mo, ano si Kibuloy at tatay mo, Diyos? Kita ninyo? Kung kakarmahin man si General Torre sa pagpapakulong at pag-aresto sa tatay mo, ano yung tatay mo, Diyos? Saan ka nakakita ng Diyos na ang daming blackheads? Nandoon ka sa taas, and then 85 days later, nandoon ka sa lupa. Diba? Una daw, minsan nandun ka sa taas, tapos 85 days later, nandun ka na sa baba. Ngayon, Sara, speaking of General Torre, kahit pa 30 days lang yan, nasa baba na siya, at least di siya nakulong. Si General Torre, at least, kung floating man siya ngayon, kahit nasa, personnel holding accountability unit, na vilong at this time, kasi hindi pa niya tinanggap yung posisyon, mga kababayan na inoffer ni PBBM sa kanya, at least hindi siya nakulong. Bakit? Si General Torre, may anak, may asawa, masaya ang buhay. Si General Torre, malayang uminom, malayang magboxing, malayang mag-shopping. Si Digong, anong tawag doon? Hindi na makalabas, hindi na makalolo, hindi na makaamoy ng puki, hindi na makatayo, hindi na abutan January, mamatay na. Ano ba tawag doon? Carmi Martin? Di ba? Yun ang tanong. Si General Torre, kahit anong gusto niyang gagawin, kahit magtumbling-tumbling yan, magtatalon-talon, malaya. Si Digong, kahit magkatalon-talon yan sa loob, nasa loob pa rin. Anong tawag doon? Karma. Yung dati, ang karma, walang pamasahe. Ngayon, ang karma, parang load. Pag bumili ka, hindi mo kailangan silupin. Kita mo? Sabi ni Freddy, hala, nag-vlog man siya, kawatan man siya. Wow! Ako, kawatan? Bakit? Tinago ko ba yung confidential fund? Pag DDS ka, manahimik ka na lang. Kita nyo? Hindi daw alam ni Sara kung karma na ba daw nangyari kay Torre. Isipin mo daw, 85 days nasa taas ka, after 85 days nasa baba ka na. At least si Torre kahit magtatambling-tambling. Malaya. At least si Torre, kahit makipag-boxing, malaya. Yung tatay mo, hindi na makalolo, hindi na makaamoy ng poke, hindi na makahawak ng poke, hindi na makatayo, hindi na
wala ng armas, bang bang bang, lo, karma. Yan ang totoong karma. Yeah? Kung gusto nyong malaman kung anong ibig sabihin ng karma, si Digong. Yun ang totoo. Yeah? Diyos mio, Marimar. Kayabang-yabang. Sa lahat ng ginawa ni Digong sa Pilipinas na karumal-dumal, yeah? Mga kababayan, karma na yan. Kita ninyo? Ako, kahit wala akong milyones, wala akong bilyon, at least kaya kong maglulo. Yeah? Ako, kahit wala akong posisyon sa gobyerno, kaya kong mag-shopping, kaya kong lumabas, kaya kong umakyat ng bundok at mag-coffee. Si Digong, kaya ba? Karma. Yan ang literal na karma. Yeah? Nanghihina na. Walang beng-bang. Hindi So yun lang, mga kababayan. Mahirap mag-explain, lalo pag DDS. Ewan ko sa kanila, karma na daw sa kanila yan. At least si General Torre, yung asawa at anak niya, hindi mamasahin ng 70,000. 140 balikan. Papuntang Dahig, papuntang Philippines. Di ba? At least si General Torre, kung may ipon man sila ngayon sa bangko, galing sa kabutihang serbisyo, hindi niya ninakaw. Si General Torre, ang asawa at anak niya, hindi bumibisita sa Dahig. Si General Torre, ang asawa at anak niya, masaya habang kumakain, nagkakasundo sila. Yung iba dyan, yung asawa nakabuntis ng artista, 10 years old na yung bata ngayon. Tapos yung asawa naman, may juwang basketball player, pinapatayuan pa ng gasoline station. At least si General